Carlos, sigurado ka bang dito muna tayo titira sa poder ng magulang mo? Pumayag na bang nanay mo? Demi, alam mo namang wala pa tayong ipon eh. Wala pa tayong ibang mapupuntahan. Huwag mo na munang dagdagan ng isipin ko ha. Ang mahalaga, makaraos tayo at maipanganak mo ng maayos ang baby natin. Basta ha, kapag nakaluwag-luwag na tayo, aalis din tayo dito. Oo naman. O halika na, pumasok na tayo sa bahay para makapagpahinga ka na rin. Sige. Sana tama tong desisyon na to. Good morning ma. Nandito na po kami. Kasama ko na si Demi. Magandang umaga po, Ma. Mano po. Huwag ka nang magmano. Baka kung ano pang makuha kong sakit sa'yo. Tingnan mo nga ang itsura mo. Kahit yung kuko mo, ang dumi. Pasensya na po. Ay, galing lang po kasi kami sa biyahe. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Hindi naman kita tinatanong. Ikaw nga pala si Dayan, tama ba? Demi po, Ma. Kahit anong pangalan yan, pareho lang naman yon. Bago ka magtuloy-tuloy sa loob ng bahay, may gripo sa likod, malapit sa kulungan ng aso. Maghugas ka muna ng paa at kamay mo. Baka kung ano pang dumi ang dalhin mo dito sa bahay ko. Ganun po ba? Sige po. Sige po ma, sasamahan ko na lang po siya sa likod. Hindi na, Carlos. Hindi mo ba na-miss ang mama mo? Ang tagal din nating hindi nagkita, anak. Hayaan mo na siya. Kaya naman niya na yan. Demi. Carlos, ayos lang ako. Magbanding muna kayo ni Mama. Sa likod lang naman ako pupunta eh. Sigurado ka ba? Oo naman. Sanay naman ako. Sanay ako sa ganitong sitwasyon. Oh, sige na Iha. Pumunta ka na doon. Carlos, hindi naman pala kagandahan ng Demi na yan. Ano ba kasi ang nakita mo sa babaeng yan? Grabe naman makapagsalita ang nanay niya. Natatakot na tuloy ako pero hayaan ko na nga lang. Ang mahalaga ngayon, magkasama na kami ni Carlos. Siguro naman hindi niya ako pababayaan. Teka, nasaan nga ba yung gripo na sinasabi niya? Yun, makapaghugas na nga para makapasok na ako. Magandang araw hukom at sa inyong lahat, Your Honors. Sabi nga nila, maswerte ka kung ang magulang ng naging asawa mo ay tanggap ka at mahal ka. Pero paano kung kabaligtaran ang mangyari sa'yo? Kakayanin mo ba? Matitiis mo ba lahat ng masasakit na salitang galing sa kanila? Mga salitang unti-unting pumapatay sa pagkatao mo. At paano kung ang inaasahan mong magtatanggol sa'yo ay mas pipiliing manahimik na lang habang dinudurog ka ng sarili niyang ina? Hukom, ako nga po pala si Demi. 42 years old na ako sa kasalukuyan at lumaki po ako sa probinsya ng Bulacan. Palagi po akong nakikinig sa mga kwento ninyo, kaya naisipan ko rin pong ibahagi ang karanasan ko. Sana po ay mapili niyo ang sulat ko, hindi lang para mailabas ang sakit na matagal ko nang kinikimkim, kundi para maipakita kung paano ako unti-unting winasak ng panlalait, pananahimik at pagtataksil sa loob mismo ng tahanan na dapat sana'y naging kanlungan ko. At anong ginagawa mo dyan sa kusina, babae ka, ha? Kayo po pala, Ma. Good morning po. Nagutom po kasi ako kaya nagprito lang po ako ng itlog. Pasensya na po kayo, ha? Bakit? Wala bang matinong pagkain sa inyo sa probinsya kaya pati ang pagiging patay gutom mo ay dinadala mo dito, ha? Hindi naman po sa ganon. Kung tutuusin po, may manukan po kami at lagi po kaming may mga sariwang itlog. Hindi ako bumaba rito para makapagkwentuhan sa'yo. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi dahil pumayag ako na dito ka itira ng anak ko, ay tanggap na kaagad kita. Naintindihan ko po yon, Ma. Hindi ko nga alam kung bakit pumato lang anak ko sa'yo. Hindi ka naman kagandahan. Hindi ka rin kaputian. At tiyak akong hindi ka rin lumaki sa mayamang pamilya. Sagutin mo nga ang tanong ko, Iha. Ginayuma mo ba ang anak ko? Naku Ma,
grabe naman po kayo magsalita. Alam ko naman pong hindi ako kagandahan pero wag mo nga akong dramahan. Hindi ka maganda para magdrama ng ganyan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Prangka kasi akong tao. At kung mamasamain mo yon, pwede ka namang lumayas dito sa pamamahay ko. Ay naku, pagpasensyahan niyo na po ako, ma. Dala lang po siguro ng pagbubuntis ko kaya nagiging ganito, emosyonal ako. Alam mo, para matuwa ako sa'yo, mas mabuti pa sigurong diligan mo ang mga halaman ko at pakainin mo ang aso. Sige po, ma. Pagkatapos ko pong kumain, gagawin ko na po ang utos nyo. Siguraduhin mo lang, ha? At huwag mong gawing dahilan ng pagiging buntis mo. Dahil nung panahon namin, kahit buntis kami, nagsisibak pa rin kami ng kahoy. Hindi naman po ako nagrereklamo, ma. Sanay naman po ako sa mga ganong gawain eh. Halata naman sa mukha mo. Siguro, dati kang katulong, ano? Grabe naman po kayo sa akin. Sabi nang hindi gagana sa akin ang pagdadrama mo. Matutulog na ulit ako. Yung mga inutos ko sa'yo, Tapos baka naman yung pinagkainan mo, hayaan mo lang dyan. Hugasan mo yan. Tapos isabay mo na yung mga hugasin kagabi, ha? Sige po, ma. Dapat mamaya pagising ko, malinis at nagawa mo na lahat ng sinabi ko, ha? Ayoko ng paulit-ulit. Tumango na lamang ako sa kanya habang pinupunasan ang mga luha kong hindi ko na malayang tumulo na pala. Hindi ako sanay sa ganung trato dahil lumaki ako sa isang maayos at masayang pamilya. Ngunit naisip ko na marahil ay hindi pa niya ako kayang tanggapin. Lalo na't noong unang beses lang akong dinala ni Carlos sa kanilang bahay, ay dun pa lang kami nagkakilala ng personal. Tinapos ko na ang pagluluto ko ng itlog at tahimik na kumain. Pagkatapos, hinugasan ko na ang mga plato sa lababo. Nang matapos akong maghugas, lumabas ako ng bahay para diligan ang mga halaman at pakainin ang aso. Habang nagdidilig ako, may narinig akong tumatawag sa akin mula sa labas ng gate. Hoy, te! Bago ka lang dyan, te? Bago? Ano bang bago yung sinasabi nyo? Bago? As in, new ka sa bahay? Naku, hindi po. Oh? Ay ano ka dyan? Hindi naman pwedeng bisita ka lang kasi wala namang bisitang nagdidilig ng halaman na ganito kaaga. Asawa po ako ni Carlos. Ay, bongga! Kinasal na pala ang nag-iisang anak ni Doña Helen? Ay, anyway, Chris nga pala. Dito lang ako nakatira sa katabing bahay niyo. Ako si Demi. Oh, wow! Taray, Perfect ang pangalan. Kapag kailangan mo ng kakwentuhan at katulong, pwede mo akong puntahan sa bahay, Welcome na welcome ka doon, Day. Salamat, bago lang din kasi ako dito sa Maynila, kaya hirap pa akong mag-adjust. Ay, don't ya worry. Kaibigan mo na ako ngayon. Ano, sige na, ha? Magluluto pa kasi ako ng almusal, Sa susunod na lang tayo magtsikahan, ha? Sige, salamat ulit, ha? Babush! Nginitian ako ni Chris at saka naglakad papasok sa bahay nila. Bumalik na lang ako sa ginagawa kong pagdidilig at pag-aayos ng mga halaman. Habang abala ako, bigla akong nagulat sa malakas na busina mula sa labas ng gate. Nang silipin ko, tumambad sa akin ang isang maganda at mamahaling sasakyan. Pagbaba ng salamin nito, nakita ko ang isang babaeng maputi, maikli ang buhok at kapansin-pansin ang ganda. Sino po sila? Hello? Buksan mo kaya ang gate para makapasok ako? Sino po ba kasi kayo? Hindi ko naman po kasi kayo kilala Gwen? Ikaw na ba yan, Iha? Hoy, Demi, bakit hindi mo pa binubuksan ang gate? Buksan mo na at papasukin mo na ang bisita ko. Ganun po ba? Sige po. Isarado mo ang gate, Demi. At tapos ka na ba sa pinapagawa ko sa'yo? Kung oo, maligo ka na at magbihis ka na. Para naman presentable kang tingnan. Nakakahiya kay Gwen. Excuse me, tita? Sino ba yan? New maid?
Anong tita? Di ba sabi ko naman sa'yo na mama na ang itawag mo sa akin? At hindi yan maid. Yan yung nabanggit ko sa yung nabuntis ni Carlos. Oh, I see. O siya, sige na. Halika na sa loob. Anong gusto mong ulam? Ipagluluto kita. Ikaw talaga, ma. Masyado mo naman ako na-miss niyan. Aba, oo naman, ano? Demi, pumasok ka na dito sa loob, ha? Magbihis ka para maging presentable naman ang itsura mo. Tapos gisingin mo na rin si Carlos, ha? Sige po, ma. Hukom, niligpit ko na ang mga ginamit ko sa pagdidilig at pumasok na ako sa loob ng bahay. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasang mapatingin kay mama at sa babaeng kausap niya. Pagdating sa aming silid ay naligo na ako at nag-ayos ng sarili. Pagkatapos ay ginising ko na si Carlos. Ano ba yun? Bakit mo ba ako ginigising, Demi? May problema ba? Wala naman. Pinapagising ka kasi ni mami. May bisita kasi na naghihintay sa baba. Ha? Bisita? Sino naman yun, ha? Hindi ko kilala pero babae siya at mukhang malapit na malapit siya kay mama. Akala ko nga kapatid mo pero only child ka lang naman. Ha? Babae? Sige, maliligo muna ako. Mauna ka na kayang bumaba. Carlos, nahihiya ako Hintayin na lang siguro kita para may kasama naman ako. Sigurado ka ba? Oo naman. Bakit? Wala. Mabilis lang naman ako maligo O sige na, maligo ka na. Uupo lang muna ako dito habang hinihintay ka. At yun mismo ang ginawa ko. Hinintay ko talaga si Carlos na matapos maligo at sumabay na ako sa kanya pababa. Oh, Demi, tara na. Tapos na ako maligo at magbihis. Parang ang bilis mo namang maligo. Sabi ko naman kasi sa'yo O siya, baba na tayo. Sige. Oh, ayan na pala si Carlos. Sakto, katatapos ko lang magluto ng beef broccoli. Hindi ba't paborito niyo to ni Gwen noon? Carlos? Oh my God! Ang tagal na nating hindi nagkita. Finally! Gwen? Anong ginagawa mo rito? Pumunta ako dito syempre para bisitahin si tita. Mama. Sino ba siya? Hoy, Demi. Bumubulong ka pa dyan, naririnig naman. Siya si Gwen. Ang dapat sana'y pakakasalan ni Carlos kung hindi ka lang nagpabuntis sa kanya. Mama naman, ang tagal na nun. Naka-move on na rin kami. Right, Carlos? Oo naman. So tell me, Gwen, masaya ka naman sa life mo, di ba? Of course, yes. Masaya siya, pero ikaw, masaya ka ba, Carlos? Ma, okay naman po Talaga? Yan ang okay? Tingnan mo nga ang asawa mo, ni hindi marunong magayos ng sarili. Parang napulot mo lang kung saan. Ma naman. Pasensya na po kung huwag ka na magsalita. Hindi kita kinakausap, babae. Nakakahiya ka lang pakinggan. Excuse me, ma. Huwag niyo naman po siyang ganyanin. Baka naman po kasi ganyan lang po talaga siya. Iba-iba naman po kasi ang bawat tao, 'di ba? Ay nako, Gwen, iha, ikaw talaga. Napakabait mo. Kaya ikaw ang gusto ko para kay Carlos Marunong kang umintindi. Hindi tulad ng iba dyan. Ma, pwede ba? Kumain na nga lang tayo bago... Nasasaktan ka? Di ba totoo naman ang sinasabi ko? Tingnan mo nga si Gwen, Maayos, edukada, desente. Hindi ka mapapahiya kahit saan mo siya dalhin. Mama naman, nakakahiya naman. Ano ka ba? Nahihiya ka pa? Wala namang dapat ikahiya sa'yo. Ikaw nga ang dapat ipagmalaki. Nag-aral din naman po ako noon, kaso... Kaso ano? Hindi mo tinapos. Yan ang problema sa'yo, Demi. Wala kang paninindigan. Kaya kumapit ka na lang sa anak ko. Demi, hayaan mo na. Oo, hayaan mo na. Sanay ka naman sigurong maliitin, di ba? Mukha namang wala ka ring choice sa buhay. Ma, grabe naman po kayo. Hindi naman po siguro ganun yun. Gwen,
Hindi mo kilala yan. Mabait ka kasi. Pero ako, alam ko ang ugali ng mga ganyang babae. Yung walang may pagmamalaki, kaya ang ginagawa, nagpapabuntis para makapag-asawa ng, alam mo na. Hindi po ako ganon. Hindi ganon? Eh paano? Bigla ka nalang lumitaw, buntis ka na agad. Anong tawag mo doon, ha? Ma, please, tama na po. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Pero hindi dahil sa sinasabi ko, kundi dahil sa sitwasyon mo. Kung si Gwen ang pinili mo, wala sana tayong problema ngayon. Carlos, kamusta ka na ba talaga? Mukhang napagod ka. Ay, oo nga. Tingnan mo, Gwen. Ikaw ang dapat nandyan sa tabi niya, hindi yung babaeng yan. Carlos? Oh, ano yun? Wala. Ganyan ba talagang mama mo? Ganyan ba ang gusto mo makasama habang buhay, Carlos? Excuse me, Mama. Hindi naman po siguro basihan yung ganon, 'di ba? Ay naku, Gwen. Sobrang bait mo talaga. Kung ako sa'yo, ikaw na lang ulit ang pumalit. Mas bagay ka naman talaga sa anak ko eh. Mama naman, ano ba? Mali ba ako? Sabihin mo nga, Carlos, kung babalik ang lahat, sino ang pipiliin mo, ha? Ma, wag mo namang itanong po yan. Ano Bakit? ba? Nahihirapan kang sumagot? O baka ayaw mong marinig ng asawa mo ang totoo? Ma, I think tama na po. Naiiyak na siya, oh. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sinasabi ang totoo. Carlos, sayang ka. Sobrang sayang ka, anak. Ma, please, tama na. Kung si Gwen ang pinakasalan mo, hindi ka sana nahihirapan ngayon. Hindi ka sana may bitbit na problema. Problema po ba ako? Hindi lang problema, iha. Kamalasan. Ma, I think tama na po. Tama na po yan. Ano? Bakit? Totoo naman. Kilala mo ko, Gwen, di ba? Prangka akong tao. Demi, mabuti pa, wag mo na lang silang pansinin, ha? Oo, Carlos. Hindi ko na lang papansinin. Tama. Yan ang bagay sa'yo. Manahimik at sumunod. Hindi ka naman bagay magsalita sa harap namin. Carlos, halika na, kumain na tayo. Lumalamig na yung food eh. Halika, Gwen. Ikaw ang magsandok. Ikaw kasi ang sanay dito, di ba? Hindi po. Ako na lang po. Wag ka na! Baka madumihan mo pa lalo ang pagkain. Aakyat na lang po muna ako. Kayo na lang po muna ang kumain. Busog pa naman po ako eh. Carlos, aakyat na muna ako sa taas. Ma? Feeling ko na-offend siya. Ay naku ma, ikaw naman po kasi. Tingnan mo nga yan, Carlos. Napakabastos na babae ng asawa mong yan! Pilit kong pinipigilan ang aking sarili habang naririnig ang mahihinang tawanan ng aking biyenan at ni Gwen. Masakit ang tratuhin ako ng ganun, pero mas masakit ang katahimikan ni Carlos. Ang hindi niya pagtindig para sa akin. Tahimik akong umakyat sa kwarto at doong tuluyang bumigay. Umupo ako sa kama at umiyak ng umiyak. Umaasang susunod siya para patahanin ako. Pero walang dumating. Buong araw akong hindi lumabas. Hindi ako kumain, hindi ako nagsalita. Naghintay lang ako. Pagsapit ng gabi, umasa ulit ako na kakausapin niya ako, na ipapaliwanag niya ang lahat. Ngunit pumasok lang siya, humiga sa tabi ko, at natulog na parang walang nangyari. Doon ko naramdaman na mas mabigat pala ang katahimikan kesa sa masasakit na salita. Lumipas ang mga araw, ngunit walang nagbago. Patuloy ang panlalait ni Helen at patuloy ang pananahimik ni Carlos. Hanggang sa isang umaga, napuno na ako. Hindi ko na kinayang manahimik pa. At sa wakas, sumabog ang lahat ng sakit na matagal ko nang kinikimkim. Di ba sinabi ko na sa'yo na maglampaso ka ng sahig? Bakit ang alikabok pa rin dito? Ma, nagpapahinga lang po ako. Pagod na rin po kasi ako eh. At anong karapatang mapagod ng isang gaya mo? Baka nakakalimutan mo kung ano ka lang dito. Ma, hindi ko po nakakalimutan. Pero tao rin po ako. Napapagod din.
Tao? Sigurado ka? Kasi sa kilos mo parang wala kang silbi. Pabigat ka lang dito sa bahay ko. Ma, tumutulong naman po ako sa lahat ng gawain. Tumutulong? Yan na ba ang tawag mo sa ginagawa mong yan? Kung si Gwen ang nandito, hindi ko na kailangan pang magsalita. Kusa niyang gagawin ang dapat gawin. Pero ma, hindi naman po ako si Gwen. Oh, hindi ka talaga siya. At kahit kailan hindi mo maaabot ang level niya. Ma, pwede po bang tigilan niyo na akong ikumpara? Bakit? Nasasaktan ka? Dapat lang, para matauhan ka na sa katotohanan. Matagal ko na pong alam ang katotohanan, ma. Talaga? Ano yon, ha? Na hindi niyo po ako gusto. Na kahit anong gawin ko, mali pa rin sa paningin niyo. Bay, buti naman natala mo. At least hindi ka na nagpapanggap. Pero hindi ibig sabihin nun na tama na pong bastusin niyo ako araw-araw. Bastusin? Ikaw pa ang may ganang magsabi niyan? Ikaw nga ang sumira sa plano ng anak ko? Hindi ko po sinira ang buhay ni Carlos. Pareho po kaming may gusto sa nangyari. Talaga? Bakit parang ikaw lang ang nakinabang? Nakapangasawa ka nga ng may kaya kahit wala ka namang maipagmamalaki sa buhay. Hindi po ako nakinabang, ma. Mahal po namin ang isa't isa. Mahal? O sinigurado mo lang na may kakapitan ka? Ma, alam nyo, sobra na po kayo. Ano? Ngayon sasagot ka na? Akala ko ba tahimik ka lang? Tahimik po ako dati kasi rumerespeto ako. At ngayon, wala ka ng respeto, ganun ba? Meron pa rin po, ma. Pero hindi ko na kayang hayaan na ganituhin niyo ko araw-araw. Aba, matapang ka na ngayon ah. Hindi po pagiging matapang to. Pagod na po ako, ma. Pagod? Ako ang dapat mapagod sa'yo. Ikaw ang dagdag trabaho dito. Hindi po ako alipin dito sa bahay niyo, ma. Ay, ano ka? Reyna? Hindi rin po. Pero asawa po ako ng anak niyo. At may karapatan din po akong igalang. Aba, igalang? Ikaw? Nakakatawa ka naman, iha. Hindi po ako nagpapatawa, ma. Totoo po ang sinasabi ko. Kahit anong sabihin mo, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Hindi ko na po hinihingi na magbago ang tingin niyo sa akin. Ang hinihingi ko lang, respeto. Hindi mo makukuha sa akin yon. Kung hindi niyo po kayang ibigay, ako na po ang magbibigay sa sarili ko. Di umalis ka kung hindi mo kaya. Walang pumipilit sa'yo dito. Aalis din po kami. Hindi habang buhay nandito kami. Kami? Sigurado ka bang sasama ang anak ko sa'yo, ha? Asawa ko po siya, ma. Hindi ka sigurado dyan dahil sa akin nakikinig ang anak ko. Kahit po ganon, hindi ibig sabihin nun tama na kayo. Talaga? Bakit nandito ka pa? Dahil magkakaanak na po kami at kailangan ko pong maging matatag para sa kanya. Kahit anong sabihin mo, wala kang kwenta sa paningin ko. Okay lang po yun, ma. Hindi ko na kailangan ng approval nyo. Talaga? Opo. Ang kailangan ko po, respeto. At kung hindi nyo maibigay, hindi ko na po ipipilit yon. Aba, matapang ka na talaga. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang katapangan mo. Inis na umalis sa harapan ko ang aking biyenan, habang ako ay nanatiling nakaupo dahil masakit ang balakang ko. Maya-maya lang ay tumayo na ako para sana magwalis sa labas ng bahay, habang hinihintay makauwi si Carlos. Nung araw kasi na yun ay umalis siya para bumili sa bayan ng mga grocery at stocks namin sa bahay. Natapos na akong magwalis, ngunit wala pa rin si Carlos, kaya umakyat na ako sa kwarto para matulog. Naudlot ang kahimbingan ng tulog ko nang biglang may tumapik sa hita ko, at nang buksan ko ang mga mata ko, ay nakita ko si Carlos. Ikaw pala yan, Carlos. Oh, anong problema? Bakit mo naman sinagot si Mama? Di ba napag-usapan na natin yan dati? Galit na galit tuloy siya sa'yo. Hindi ko naman kasi kayang magtiis sa mga sinasabi niya sa akin. Napupuno rin ako. Kahit na, Demi. Alam mo namang ayaw ni Mama sa'yo eh. Pero mas gumagawa ka pa talaga ng rason para mas hindi ka niyang magustuhan. Kahit anong gawin ko, hindi naman talaga ako matatanggap ng nanay mo.
Mas gusto niya pa nga yung Gwen na yun eh. Bakit kasi hindi na lang yun ang pinakasalan mo eh? Demi naman. Alam mo namang ikaw ang mahal ko, di ba? Kahit nga maipagtanggol mo ko sa nanay mo, hindi mo kayang gawin eh. Ayoko lang mas lalong lumala ang sitwasyon. At ayaw kong isipin ni Mama na may kinakampihan ako. Pero Carlos, asawa mo ko. Pero dito tayo nakatira sa bahay ng nanay ko. Kaya please lang, Demi, huwag ka nang gumawa ng bagay na magiging dahilan para mas lalo kanyang ayawan. Bahala ka. Parang nagsisisi na yata akong pumayag ako na dito mo ko itira eh. Wala naman tayong choice eh. Oo na, sige na. Matutulog na lang ulit ako. Tinalikuran ko na si Carlos at pumikit ako hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Nagising ako dahil sa pagyugyug ni Carlos sa akin. Pawis na pawis akong napaupo. Hawak ko ang aking dibdib dahil dumadagungdung pa rin yun sa kaba. Demi? Bakit? Anong nangyari? May napanaginipan ka bang masama? Sumisigaw ka eh. Panaginip lang yun. Kala ko totoo na eh. Ano ba kasing nangyari? Ano bang napanaginipan mo? May nakita kasi akong kumpol na mga insekto na naghugis tao. Tapos nung naghiwa-hiwalay sila, bigla akong sinugod. Kaya sigaw ako ng sigaw dahil sa takot. Ay grabe, ang sama tuloy ng pakiramdam ko ngayon. Yun lang pala. Hayaan mo na. Panaginip lang naman yun eh. Teka, ang taas ng lagnat mo ah. Hindi, pabayaan mo na. Dahil lang siguro sa panaginip ko kaya tumaas ang temperature ng katawan ko. Siya nga pala. Galit ka pa rin ba sa akin? Ha? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Alam mo na. Pasensya ka na kay Mama ha. Basta pangako ko sa'yo na aalis tayo dito kapag okay ng lahat. Wala yun, Carlos. Babangon na ako kasi umaga na at baka magalit na naman ang nanay mo sa akin at tawagin pa akong kung ano-ano. Hindi na. Ako nang bahala sa kanya. Saka may sakit ka oh. May lagnat ka. Kaya mas mabuting magpahinga ka na lang dahil baka makaapekto yan kay baby. Ha? Ano ka ba? Kaya ko naman to. Tingnan mo, tatayo ako ah. Oh. Aray! Ano ba yan? Umiikot yung paningin ko. Sakit ang ulo ko. Teka lang. Umakay ka sa akin. Sabi ko naman kasi sa'yong magpahinga ka na eh. Kasi parang may kung anong gumagalaw sa sikmura ko eh. Baka naman nagkakaroon na ng movement si baby. Hindi Carlos. Iba to eh. Parang may tumutusok na kung ano. At saka, aray, ang kati-kati naman ng balat ko. Aray, ang kati. Anong makati? Baka sa higaan? Ano, papalitan ko na ba? Kati talaga eh. Ano ba to? Kakabwisit naman. Kahit sana lang ang kati. Uy, huwag mong kamutin ng kamutin yan. Baka mamaya magkasugat ka. Anong gagawin ko, Carlos? Hindi nga mawala ang kati. Aray, ano ba yan? Ano ba nangyayari sa akin? Teka, anong gagawin ko? Gusto mo ba ng pamahid, ha? Gusto mong maligo? Ano, sabihin mo. Ang gusto ko mawala tong kati sa katawan ko. Aray, ang kati. Hoy! Ano ba ang ingay-ingay nyo dyan? Ang aga-aga ang ingay-ingay nyo. Buksan nyo nga tong pinto! Wala po ma, wala to. May sakit lang ho si Demi. Mamamatay na ba? Hindi naman yata, di ba? Kung hindi naman pala malala ang sakit, wag nang mag-inarte. Ayos lang po ako, ma. Sabi ko naman kasi sa'yo, Carlos eh. Makati lang talaga to. Baka mamaya kung anong meron ka ng sakit sa balat. Baka mahawa mo pa ang anak ko. Ma naman. Nagsasabi lang ako ng totoo, Carlos. Alam mo naman na mga kagaya ng asawa mo, madalas may dalang kung anong sakit. Ay nako, ito na naman tayo eh. Kita mo na, ang bastos talaga. Tigilan mo na ang pag-arte-arte mo dyan. Maglinis ka na dun sa baba. Ma, masama ho yung pakiramdam niya. Ano naman? Maglilinis lang naman eh. Ako na nga lang huma. Pagpahingahin na muna natin si Demi. Ay nako, ang arte naman yan. Kung si Gwen yan, oo na po. Si Gwen na ang magaling. Siya na lahat. Mas mabuti po sigurong tumabi na kayo dyan ano? Dahil bababa ako at maglilinis dahil baka kung ano pang masabi niyong hindi maganda. Grabeng kabastusan talaga ng asawa mo, Carlos. Sinasabi ko na nga ba eh.
Sa ganyang itsura mo talaga malalaman kapag walang pinag-aralan at bastos. Kahit masama ang pakiramdam ko noon, pinilit ko pa ring bumaba at asikasuhin ang mga gawain sa bahay. Ayoko na rin kasing makarinig na naman ng kung ano-anong lait mula kay Mama Helen. Kaya kahit nanghihina at hilo ako, naglinis ako at inayos ang buong sala at kusina. Habang abala ako sa pagwawalis, narinig ko ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng gate. Hindi ko na kailangang silipin pa dahil kilala ko na kung sino yon. Si Gwen. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na siya naghintay na pagbuksan ko siya ng gate. Bumaba siya ng kotse niya at siya na mismo ang nagbukas nito. Na para bang sarili niya ang bahay na yon. Pagkababa niya, kapansin-pansin ang dami ng dala niyang paper bags na mga pinamili. Nginitian ko na lamang siya kahit pilit. At siya naman ay dumiretso kagad sa loob ng bahay na parang wala ako doon. Ilang saglit pa, rinig na rinig ko ang masayang boses ni Mama Helen. Halatang tuwang-tuwa sa pagdating niya. Pinili kong baliwalain yon at tinuloy na lang ang ginagawa ko. Nang matapos ako, lumabas ako ng gate para magpahangin. Doon ko nakasalubong ang bago kong kaibigang si Chris, na agad napansin ang itsura ko. Hoy, Demi girl! Ikaw ba yan? Anong nangyari sa iyo ha? Mukha kang stressed ah. Chris, wala to. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Ay, oo nga, girl! Ang init mo oh! Tsaka, ano ba yung nasa balat mo? Ang daming pantala. Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang nangate. Tapos kinamot ko. Yan, ito. Tapos ang putla-putla mo pa. Ay, teka, kumain ka na ba? Wala kasi akong gana eh. Ay, naku. Huwag mo nang pabayaan ang sarili mo, ha? Baka naman pinapahirapan ka ng biyanan mo dyan. Anong ibig mong sabihin? Hala, hindi mo alam? Ano yun? Si Madam Helen. Kilala siya sa buong village, no? Hindi lang basta masama ang ugali niyan. Laitera pa talaga yan. Napapansin ko nga rin eh. Ay, hindi. Iba pa yung napapansin mo. Ay, matagal na yung ganyan. Kahit dati pa, wala talagang nakakatagal na kaaway o kakilala niya. Ganun ba? Bakit naman? Kasi kung ano-anong sinasabi niya sa tao, no? Kahit sino pinapahiya niya. Kahit simpleng bagay, ginagawang malaking issue. Ganun ba? Oo. Alam mo ba, may kapitbahay dati dyan. Pinahiya niya sa harap ng napakaraming tao kasi daw yung aso nila hindi kinukulong. Tapos, binantaan pa niya na kapag hindi daw inasikaso, siya ang mag-aasikaso. Ayun, ilang linggo lang, bigla raw nagkasakit yung aso, tapos namatay na. Kaya umalis na lang sila. Ha? Ganun? Totoo ba yan? Oo naman. Hindi ko naman sinabing may koneksyon ha. Pero ang dami ng ganong kwento tungkol sa kanya. Talaga? Oo, no. May isa pa, tindera sa kanto. Sinigawan pa naman niya kasi daw mali ang mga sinusukli. Pagkatapos nun, hindi na raw nakapasok yung tindera sa pwesto niya ng ilang araw. Ang ganun? Ang weird naman nun. Kaya nga Kaya karamihan dito umiiwas na lang sa kanya. Hindi na pumapatol kahit nilalait na sila. Ano nangyayari sa mga pumapatol? Yun na nga Yung iba, bigla na lang may nangyayari. Parang may kapalit lagi. Anong klaseng nangyayari sa kanila? Iba-iba May nagkakasakit, may biglang nawawalan ng trabaho, may nagkakaproblema sa pamilya. Kaya yung iba natakot na lang. Ay, grabe. Saka hindi lang yan. Pati yung mga naging girlfriend ni Carlos noon. Anong meron sa kanila? Sa lahat kasi ng naging girlfriend ni Carlos noon, yang si Gwen kasi ang unang babae at yan lang ang nagustuhan ni Madam Helen at wala nang tumagal na iba. Pero bakit? Hay nako, hindi ko nga rin alam ang buong kwento, no? Pero parang may pattern. Lagi lang may issue. Anong klaseng issue? Yung iba, bigla na lang nakikipaghiwalay kahit okay naman daw sila. Yung iba, parang may nangyayaring hindi maganda sa kanila habang nandun sa bahay.
Hindi maganda? Ay oo, may isa raw na laging nagkakasakit. Tapos may isa pa na nagsabing parang hindi siya komportable sa bahay. Parang may pakiramdam siyang may nakatingin sa kanya lagi. Ah, ganun ba? Ay, aray. Kati ng mga pantal ko. Ay, okay ka lang? Oo. Medyo kinikilabutan lang ako. Ay naku, sorry ha kung natakot ka. Pero gusto ko lang naman malaman mo kung anong klaseng tao yung mga kasama mo dyan sa bahay. Hindi ko kasi alam eh. Wala naman nagsasabi sa akin. Siyempre, sino ba magsasabi? Takot nga yung iba eh. Pero si Carlos, Si Carlos? hindi naman niya sinasabi yung mga ganito eh. Alam mo naman siguro kung bakit, no? Bakit? Mamas boy yun eh, obvious ba? Kahit anong gawin ng nanay niya, hindi niya kakalabanin. Ah, kaya pala. Hindi ko siya sinisiraan ha, pero yun ang totoo. Napapansin ko rin naman yun. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Lalo na sa sarili mo, ha? At para rin sa magiging anak namin. Hay! OMG! Buntis ka? Ay naku, mas kailangan mo talaga mag-ingat. Nahihilo ko. Ay, Demi, hindi ka okay. Kailangan mo magpahinga. Hindi, ayos lang ako. Ano ka ba? Ay. Di ba nga sabi nila, piliin mong alagaan ang sarili mo. Kasi kung ikaw mismo, babagsak, walang tutulong sa'yo. Salamat, Chris, ha? Anytime. Andito lang ako, dear, ha? Kahit anong mangyari, may kakampi ka. Buti na lang nandyan ka. Siyempre, hindi kita pababayaan, no? Sige na, papasok na ako sa loob. Ay, Demi? Hoy! Anong nangyari? Ba't bigla ka nalang bumagsak? Teka lang ha? Carlos! Carlos! Si Demi nandito! Tulungan niyo kami! Bago tuluyang nagdilim ang paningin ko, nakita ko pa si Carlos na nagmamadaling lumabas. Pagmulat ko, nasa ospital na ako. Ayon sa doktor, sobrang pagod lang daw at epekto ng pagbubuntis ko ang nangyari. Binigyan niya ako ng vitamins at ointment para sa mga pantal, saka pinayagan na rin kaming umuwi. Ilang oras lang ang lumipas, nasa bahay na ulit kami. Pagpasok namin, naroon pa rin si Gwen. Masayang kausap si Mama Helen na para bang wala silang pakialam sa nangyari. Dumiretso na lang kami sa itaas at pinahiga ako ni Carlos. Pero ilang araw lang ang lumipas, mas lumala ang pakiramdam ko. Ang mga pantal ko ay nagkaroon ng nana at mas sumakit. Dahil dito, madalas nang wala si Carlos sa bahay dahil naghahanap siya ng trabaho. Habang si Gwen naman ay laging nandoon kasama ni Mama Helen. Pinili ko na lang ang manahimik. Isang araw, habang nagpapahinga ako, bigla kong narinig ang paglangit-ngit ng pinto. hoy babae, pwede bang tumayo ka na dyan? Huwag ka nang mag-inarte. Ma, ano po ba yun? Bumili ka ng dog food sa bayan. Wala nang pagkain ng aso. Hindi naman po ako marunong mag-drive ng kotse, Ma. Ay, ambisyosa. Sino naman nagsabing gagamit ka ng kotse? Maglakad ka. Ang arte nito. Ma, ang init po eh. May payong dyan sa baba. Gamitin mo. Huwag ka ng puro arte dahil hindi bagay sa'yo. Ano? Tatayo ka ba o kakalad ka rin pa kita? Sige po, magbibihis lang po ako, Ma. Itong pera. Dog food, ha? Baka hindi mo alam yun. Bababa na ako. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Naku, paano ba yan? Sama ang pakiramdam ko eh. May kung anuhan tumutubo sa balat ko. Wala pa ring paawat sa utos. Ay, naku, grabe talaga tong magaling kong biyanan eh. Ay, naku, makababa na nga para makabili na. Init-init pa naman. Hoy girl, Demi! Saan ang punta mo? Chris, inutusan kasi ako ng biyanan kong bumili ng dog food eh. Ha? Hindi ba masama nga ang pakiramdam mo? Naku, pasensya ka na nga pala ha at nawala ako sa tabi mo nung hinahimatay ka. Pero kasama niyo naman ako nung sinugod ka.
Wala yon. Salamat pala ha. Kumusta ka naman? Masama pa rin ang pakiramdam ko. Hindi pa rin nawawala tong mga pantal eh. Mas lalo ngang lumala eh. Ay, pakaiba na yan ha? Mo naman akong takutin ng ganyan. Di naman kita tinatakot, no? Hindi naman siguro masamang maniguro, di ba? Ay naku, mas maganda sigurong samahan mo na lang ako sa bayan. Oh, sige na nga. Sakto at may bibilhin din ako doon. Tara na. Sabay kaming nagtungo ni Chris sa bayan upang bumili ng mga kailangan namin. Habang naglalakad kami, ramdam na ramdam ko ang mga tingin ng mga tao sa akin. Mapanuri, may halong takot at pagkadiri. Para bang hindi na ako tao sa paningin nila, kundi kung anumang kakaibang bagay. Mas lalo akong nailang nang mapansin kong pabulong silang nag-uusap habang nakatingin sa akin. Partikular sa mga pantal at kung anumang tumutubo sa aking balat. Hindi ko na kinaya ang mga titig na yon, kaya napayuko na lamang ako habang naglalakad. Tahimik lang si Chris sa tabi ko, pero ramdam kong nag-aalala siya. Pumasok kami sa isang grocery para kahit papano ay makaiwas sa mga mata ng tao. Ngunit sa pagmamadali ko at sa kagustuhang makapagtago, hindi ko napansin ang taong paparating at bigla na lang akong may nabangga. Ay, naku, pasensya na po. Oh my God, ano ba? Demi? Ew, ano nangyari sa balat mo? Nakakahawa ba yan? Oh my God! Gwen? Naku, sorry. Hindi kasi kita nakita eh. Bakit kasi hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Hindi pa akong matumba dahil sa'yo eh. Hoy, nagsorry na nga siya, di ba? Pwede ba hayaan mo na kami makadaan? Kinakausap ba kita? Hindi, di ba? Kaya shut up! Masyado kasing tatanga-tanga tong babaeng to eh. Nagsorry na nga ako, Gwen, di ba? Hindi ko naman talaga sinasadyang mabangga ka eh. Yeah, pero paano kung mahawa mo ako sa sakit mo? Yuck! Ano ba yan? Ketong? Bulutong? Ew! Hoy, huwag ka nga maingay. Nakakahiya sa mga tao, no? Saka para sa kaalaman mo, hindi nakakahawa ang sakit ng kaibigan ko, no? At paano ka naman nakakasiguro? Baka mamaya kasi meron ka na rin ganyang sakit, no? Pwede ba wag na kayo mag-away dito? Gwen, please. Nagsorry naman na ako. Huwag ka naman gumawa ng eksena. Excuse me? What do you mean gumawa ng eksena? May pakialam ako kasi skin ko to. Baka mahawa ako sa'yo, no? Hindi kasi ako kagaya mo na walang pakialam sa sarili, no? Aba! Sumusobra ka na talaga, babae ka, ha? O bakit? Ha? Anong gagawin mong bakla ka? Chris, tama na. Hayaan na natin si Gwen. Gwen, ano bang gusto mo, ha? Gusto kong lumuhod ka at halikan mo ang mga paa ko. Ano? Leche kang babae ka, ha? Anong halikan ng paa? Mamatay ka dyan. Akala mo kung sino kang maganda? Hindi matatago ng kolorete mo sa muka ang kapangitan ng ugali mo, no? Anong sabi mo, ha? Ang sabi ko, pangit ka. Tama na nga yan, Chris. Halika na, halika na. Pagsisisihan mo to, Demi. Pagsisisihan mo to, Demi. Pangit mo. Baklang ulik ba? Ang pangit mo rin. Aba, nagsalita pa. Baka gusto mo suntukin kita ngayon, ha? Halika na nga, halika na. Hayaan mo na yung si Gwen. Naiinis na siya, oh. Tingnan mo. Deserve na yan kasi tsaka siya. Che? Mas nangibabaw ang sakit ng tiyan ko sa katatawa nung mga oras na yun dahil sa sagutan ni Chris at ni Gwen. Maya-maya pa ay umalis na rin si Gwen at kami naman ni Chris ay nagpatuloy sa pagbili ng mga kailangan namin. Nang matapos kami, agad na rin kaming umuwi. Hinatid na lang niya ako hanggang sa bahay at umalis na rin siya pagkatapos noon. Pagbukas ko pa lang ng gate, bumungad agad sa akin si Mama Helen na nakatayo, halatang hinihintay ako at kitang-kita ang galit sa kanyang muka. Mano po, Ma? Aray! Bakit niyo po ako sinampal, Ma? Halika nga dito sa loob ng bahay, babae ka! Halika dito! Mabitawan niyo po ako, nasasaktan ako. Wala akong pakialam. Pumasok ka dito! Matama na po. Ano po bang ginawa ko? Sinunod ko pong utos niyong bumili ng dog food. Bakit? Nagrereklamo ka bang inutusan kita, ha? Hindi po. Kaya nga po ako nagtataka eh. Ano po ba nagawa ko? Bakit sinampal niyo ko? Bakit niyo inaway si Gwen sa bayan?
At kasama mo pa talaga yung baklang chismosa dito sa village, ha? Hindi ko po siya inaway, ma. Siya po ang nauna. Talaga? Bakit iba ang kwento niya? Siyempre po, kakampi niyo siya eh. Hindi niya sasabihin yung totoo. Aba, sumasagot ka pa. Sinasabi ko lang po ang totoo. Siya po ang unang nang insulto sa akin. Bakit? Ano ba sinabi niya? Nilait niya po ako sa harap ng maraming tao. Pinahiya niya po ako. Totoo naman, di ba? Tingnan mo nga ang itsura mo. Kahit ako mahihiya kung ganyan ka kasama sa labas. Ma, hindi niyo na po kailangan pang idagdag yun. At ikaw naman po ang dahilan kung bakit ako lumabas kasi inutusan po ninyo ko. Kahit ganito ang sitwasyon ko. At ako pa ngayon ang sinisisi mo? Nasasaktan ka ba ha? Kung ano man yung sinasabi sa iyo ni Gwen, totoo yon. Hindi po tama yung ginawa niya, ma. At hindi rin tama na pinatulan mo siya. Hindi ko po siya pinatulan. Pinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Kahit na, hindi mo dapat pinatulan si Gwen. Pero ma, siya po ang nagsimula at hindi ako. Sinisisi mo pa si Gwen ngayon? Hindi ko po siya sinisisi. Sinasabi ko lang po kung ano nangyari. Kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Kahit naman po anong sabihin ko, hindi talaga kayo maniniwala eh. Oo, dahil kilala ko si Gwen. Hindi siya katulad mo. Ma, pagod po ako. Kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin magiging sapat para sa anak ko. Tandaan mo to. Si Gwen pa rin ang pipiliin ko para kay Carlos, hindi ikaw. Sige po, ma. At saan ka pupunta? Tatalikuran mo ko? Halika dito! Ma, pwede ba? Tama na po. Pagod na po ako eh. Hindi pa ako tapos magsalita. Alam mo kung sino ka para talikuran ako, ha? Ma, please. Masama po ang pakiramdam ko. Drama mo na naman yan eh. Hindi po ako nagdadrama, ma. Tumigil ka! Nakakairita ka na, ha? Aray, ma. Nasasaktan po ako. Pwede ba bitawan niyo ako? Mas lalo kitang sasaktan kung hindi ka titigil. Aray, ma. Ma, nahihilo po ako. Tumayo ka dyan! Huwag ka magpanggap, ha? Ma, hindi ko na po kaya. O ano na naman yan? Ano? Bagong arte mo na naman yan, ha? Ma, ang tiyan ko po. Oh, anong gusto mong gawin ko, ha? Ma, aray. Ma, ang daming dugo. Ma, tulungan niyo po ako. Madali niyo ako sa ospital. Para saan? Para iligtas yung batang ayaw ko naman? Ma, please. Wala pong kasalanan ng bata. Pareho lang kayo. Tumigil ka na dyan sa pag-iyak mo. Ma, tulungan niyo po ako. Kailangan ko pong tumayo ngayon. Kailangan kong humingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Demi! Girl! Hala, huy! Anong nangyayari sa'yo? Chris, tulungan mo ako. Isugod mo ako sa ospital. Huwag mo hayaang mamala ang baby ko. Ay, sige, sandali lang ha. Ay, naku, paano ba to? Ay, saglit lang, tatawag ako ng tulong. Sa mga oras na yon, tuluyan nang nagdilim ang lahat sa paningin ko at wala na akong maalala kung ano pa ang sumunod na nangyari. Nagising na lang ako sa malamig at maputing silid ng ospital. Nakahiga at halos hindi maigalaw ang katawan. Ang unang bumungad sa akin ay si Chris. Nakaupo sa tabi ko. Halatang magdamag ng umiiyak dahil sa pamamaga ng kanyang mga mata. Sinubukan kong igalaw ang sarili ko, ngunit agad akong napangiwi sa tindi ng sakit ng puson at balakang ko, na para bang may kung anong napunit sa loob ko. Kasabay pa nito ang hindi pa ring nawawalang matinding kati sa buong katawan ko, na lalo pang nagpapahirap sa aking kalagayan. Nung mga sandaling yon, hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang pisikal na nararamdaman ko o ang bigat ng lahat na nangyari na unti-unti ko nang naaalala. Chris? Ay, Dems! Buti naman at nagising ka na. Nag-alala ako sa'yo. Nasaan si Carlos? Ay, di ko nga alam eh. Hanggang ngayon hindi pa rin siya pumupunta rito. Nagbili naman ako sa kapitbahay na sabihin na dinala kita sa ospital. Wala namang bago eh. Sanay na ako. Ano sabi ng doktor? Maayos lang ba lahat? Yung baby ko, kamusta?
Tems, kasi Ano, Chris? Sabihin mo na sa akin. ano eh. Bakit ka ganyan tumingin, ha? Tems, pasensya ka na ha. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi hindi na nila naisalba. Ano? Yung baby mo. Hindi, mali ka. Nagkakamali ka lang. Tems, Hindi totoo yan. Naririnig mo ba ang sarili mo, Chris, ha? Tems, ginawa ng doktor ang lahat. Hindi, buhay yung baby ko. Nararamdaman ko siya. Pero Tems, wala na siya eh. Hindi pwedeng wala na siya. Hindi pwede. I'm so sorry, Tems. Hindi ko matatanggap to. Tem, please, huwag ka na umiyak ha. Hindi ko man lang siya nakita. Hindi ko man lang siya nahawakan. Kinuha nila siya sa akin. Tems, Hindi lang to aksidente. ha? Anong ibig mo sabihin? Nakikita mo naman kung paano nila ako tratuhin, di ba? Oo. Simula pa lang ayaw na nila sa akin. Tems, huwag ka munang... Tinulak niya ako, Chris! Ha? Ano? Ang walang yambianan ko! Tinulak niya ako! Diyos ko. Nagmamakaawa ako sa kanya pero wala siyang ginawa. Grabe naman yun. Hinayaan niya lang ako habang dinudugo ako. Habang nawawala yung anak ko. Oh, Tems. Hindi ko to palalagpasin. Ano nang balak mong gawin? Hindi ako papayag na ganito na lang. Lahat ng sakit na naramdaman ko, ibabalik ko sa kanila. Tems, baka kung anong mangyari sa'yo. Kasalanan ko. Sana hindi ko nalang pinilit ang sarili ko sa kanila. Kasalanan ko lahat ng ito. Halos madurog ang puso ko nang tuluyan kong tanggapin na wala na ang anak ko. Para akong nawalan ng bahagi ng sarili ko, isang bagay na hindi kailanman maibabalik. Hindi na rin ako nagtagal sa ospital. Ilang oras lang ang lumipas ay pinilit ko nang umuwi sa bahay nila Carlos kahit mabigat pa rin ang katawan. Ngunit pag-uwi ko, mas lalo ko lang naramdaman ang lungkot at kawalan. Ilang araw nang hindi umuuwi si Carlos at sa mga araw na yon ay kinulong ko ang sarili ko sa kwarto. Hindi ako lumalabas, hindi kumakain at halos hindi na rin natutulog. Punong-puno ako ng galit at paghihinagpis at ang sakit ng pagkawala ng anak ko ay mas matindi pa sa kahit na anong pisikal na nararamdaman ko. Unti-unti akong nangayayat. Dumami ang mga pantal sa katawan ko. At may mga pagkakataon pang nasusuka ko ng maitim na likido na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko, unti-unti na akong nauubos. Hanggang sa isang gabi, matapos ang ilang araw na pananahimik, narinig ko na lang ang pagbukas ng pinto. Si Carlos ay umuwi na rin sa wakas. Demi, bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari sa'yo? San ka ba galing, Carlos? Nasaan ka noong mga panahong kailangan kita? Nagtrabaho ako. Para sa atin to, ano ba nangyari? Wala na ang anak natin. Ha? Anong sinabi mo? Huwag ka naman magbiro ng ganyan. Mukha ba ako nagbibiro, Carlos? Wala na ang anak natin. Hindi pwedeng mangyari yan. Nangyari na. Kasalanan niyo yan ng nanay mo. Ha? Bakit ako sinisisi mo? Dahil iniwan mo ko. Nagtatrabaho nga ako para Hindi sa'yo. ko kailangan ng pera mo noong mga oras na yon. Ikaw ang kailangan ko. At kasalanan ko pa ngayon? Oo, kasi pinabayaan mo ko. Hindi! Ikaw ang pabayang ina. Hindi mo man lang naprotektahan yung anak natin. At ako pa ngayon ang pabaya. Oo! Kung inayos mo yung sarili mo... Tinulak ako ng nanay mo. Ano? Siyang dahilan kung bakit ako dinugo. Pwede ba, Demi? Huwag mong idamay si Mama. Bakit hindi? Hindi niya gagawin yan. Nakikita mo bang sarili mo? Kahit anong gawin niya, pinagtatanggol mo pa rin siya. Dahil nanay ko siya. At ako? Ano ako sa'yo? Asawa mo ko, Carlos. Anak mo yung nawala. Pero mas pinili mong paniwalaan siya kesa sa akin. Hindi.
Aray! Aray! Ang tiyan ko! Ano yan? Mga insekto ba yung sinuka mo? Lumayo ka sa akin! Aray! Demi, naku, I'm so sorry. Patawarin mo ako. Halika na, dadalhin kita sa ospital. Lumayo ka! Balat ko! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ganyan na itsura ng balat mo? Yung mga pantal mo parang namamagat, nagsusugat. At napakabaho. Ano nangyayari sa akin? Hindi ko na alam. Hindi pa ba sapat na nawalan na ako ng anak? Ano kasalanan ko para makaranas ako ng ganitong paghihirap? Demi, hayaan mo na. Tutulungan na kita. Tara, tara. At anong kaguluhan nito? Ha? Bakit ang baho dito? Demi, ano nangyari, ha? Lubayan niyo ako lahat! Pabayaan niyo na ako! Iniwan nila akong dalawa habang tuloy pa rin ang pagsusuka ko ng likido na may kasamang mga insekto. Hindi ko na alam ang gagawin ko noong mga oras na yon. Wala akong malapitan at ayaw kong lumabas ng bahay na ganito ang itsura ko. Inayos ko na lang ang mga gamit ko dahil alam kong aalis na rin ako. Ilang araw lang ang lumipas pero walang nagbago sa nararanasan ko. Mas lumala pa nga ang pagsusuka ko at ang pagputok ng mga nana sa sugat ko. Isang gabi ay nagising ako na tahimik ang paligid, kaya lumabas ako ng kwarto at naglakad-lakad. Pababa na ako nang makita ko si Gwen at Carlos na naglalampungan sa sofa. Mas lalo na naman naturog ang puso ko at imbis na sugurin sila, ay bumalik na lang ako sa kwarto. Pabalik na sana ako nang makita kong bahagyang bukas ang pinto ng kwarto ng biyenan ko. At tila ba may kung anong bumulong na pumasok ako doon para malaman ang katotohanan. Pumasok ako at inikot ang paningin sa paligid. Wala naman akong ibang nakita. Paalis na sana ako nang biglang malaglag ang payong hawak ko, kaya kinuha ko ito. Paglingon ko sa ilalim ng kama, may nakita akong garapon. Tiningnan ko ito at nakita na may litrato ko. Maya-maya ay may narinig akong boses na papalapit, kaya dali-dali akong nagtago sa ilalim ng kama. Mama, hindi kaya magising si Demi at mahuli kami ni Carlos? Hindi yun magigising at kung mahuli naman kayo, ano naman, di ba? Pero parang naaawa na ako sa kanya eh. Naaawa ka sa tulad niya? Ako nga natutuwa na tumalab na ang kulam ko sa kanya eh. What? Totoo bang kinulam mo siya, Ma? Oo, para mawala na siya agad sa buhay niyo ni Carlos. Kaya pala ganun na lang ang nangyari sa kanya. Pero Ma, paano kung mamatay siya? Huwag ka mag-alala, Gwen. Hindi naman tayo madadamay kung sakaling mamatay siya. Well, wag na niyang paabutin pa doon na kailangan ko pa siyang patayin para umalis, 'di ba? Oh, I love it! Halika na, Ma. Di ba alis pa tayo? Hayaan na natin si Demi dito sa bahay. Sa bagay, oo nga. Marami pa tayong bagay na gagawin kesa intindihin ang babaeng yon. Halika na, tara na. Mga hayop sila. Pati sa kalagayan ko ngayon may kinalaman sila. Sinisiguro ko magbabayad silang lahat sa ginawa nilang to sa akin. Kailangan ko na makaalis sa bahay na to. Hihintayin ko muna silang umalis. Pero saan ako pupunta? Tama. Kina Chris. Tama. Baka matulungan niya ako. Pagkalabas ng bahay, kaagad kong pinuntahan si Chris para humingi ng tulong. Chris? Chris, gising ka pa ba? Tulungan mo ako. Demi? Ay, naku, saglit lang, girl. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo, ha? Bakit alam mo yung mga gamit mo? Maglalayas ka ba? Papasukin mo muna ako, pwede ba? Oo, sige, tara. Wali ka, pasok ka. Ano bang nangyari? Kinukulam ako ng walang yakong biyanan. Ha? Ano? Totoo? Oo, totoo. Nakita ko at narinig ko lahat. Kaya ako naghihirap ng ganito dahil kinukulam niya ako. Chris, tulungan mo ko. Paano kita tutulungan? Albularyo. Kailangan ko ng albularyo.
Ang sabi nila kapag kinukulam daw, albularyo makakapagpagaling. Ay, ganun? O sige. Bukas na bukas ay aalis tayo. Pupunta tayo sa probinsya namin at doon tayo magpapagamot. Chris, maraming salamat. Ay, girl, wala yun, no? Magpahinga ka na muna, Dems, ha? Dito ka na muna sa sofa, ha? O sige, dito na rin ako sa baba matutulog para may kasama ka, okay? Binaba ko ang lahat ng gamit ko at nagpahinga. Pero hindi ako makatulog. May kung anong bumabagabag sa isip ko at alam kong hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti sa mga gumawa sa akin ng masama. Kinabukasan, nag-asikaso kami ni Chris at bumiyahe papuntang Cebu. Wala na akong pera noon kaya si Chris ang sumagot sa lahat. Pagdating namin, dumiretso kami sa isang bahay. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Ikunento ko sa kanya ang lahat at hindi na siya nagdalawang isip na tulungan ako. Habang niriritwalan niya ako, dama ko ang sakit sa buong katawan ko na parang may kung anong gumagalaw sa loob ko. Nang matapos ang pagriritwal, kahit papano ay gumaan naman ang pakiramdam ko. Binigyan niya ako ng langis at dahon ng atis at sinabing pakuluan ko yon at gamitin sa pagligo. Umalis kami ni Chris at tumuloy muna sa isang bahay na inayos ni Chris para makapagpahinga ako. Ilang linggo ang lumipas, unti-unti na akong gumaling. Nawala ang mga pantal at bumalik ang lakas ko. Wala na akong balita kina Carlos, pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, habang tulog si Chris, palihim akong umalis at bumalik sa matandang gumamot sa akin. Ipinagtapat ko ang nais kong paghihiganti. Ngunit sinabi niyang lampas na yun sa kaya niyang gawin. Umalis ako, dala ang mas mabigat na galit. Naglalakad ako nang bigla na lang may lumapit sa aking babaeng nakabelong itim at sinabi niya sa aking alam niya na kailangan ko ng tulong. Sinundan ko siya at dito na nangyari ang lahat. Inalay ko ang kaluluwa ko. Nakipagkasundo ako sa kasamaan, kapalit ng karunungan sa pambabarang. Oh, girl! Bakit naman bigla ang desisyon mo uuwi tayo sa Manila? Huwag mo sabihing babalik ka na naman sa bahay na yon. Hindi ako babalik para sa kanila. Babalik ako para maghiganti sa kanilang lahat. Ano ba kasing pinaplano mo? Baka mapahamak ka na naman yan. Lalo na't alam mo ng sikreto ng biyanan mong mangkukulam na pangit. Hindi na ako natatakot sa kanya, Chris. Iba na ako sa dati. Ay, taray ah. Pero sana naman tama ang desisyon mong bumalik pa tayo sa Maynila. Maganda naman ang buhay natin dito ah. Huwag ka mag-alala, Chris. Kapag nakuha ko ng gusto ko, babalik tayo rito. Ay, naku. Sana nga. O sige na, mag-ayos ka na ng gamit mo. May gagawin lang ako. Pumasok ako sa kwarto at sinara ang pinto. Sinimulan ko na ang ritual ko ng pambabarang sa biyenan kong magaling. Habang madiin kong binibigkas ang ritual, ay hindi ko maiwasang maiyak dahil naaalala ko ang lahat ng ginawa niya sa akin at ito na ang pagkakataon ko para gumanti. Inilagay ko ang litrato ng biyenan ko sa isang basahang manika at nilagay ito sa garapong puno ng mga insekto at binalot ko ito sa itim na tela. Nang matapos na ako ay parang naubos lahat ng lakas ko kaya bumagsak ako sa pagod. Kinabukasan, bumiyahe na kami patungong Manila at nang makarating kami ay agad kaming umuwi sa bahay ni Chris. Laking gulat ko nang makita ko ang biyenan ko sa labas. Maputla ito at tila nanghihina na. Oh, buhay ka pa palang demonyo ka. Demi? Ano ginagawa mo ditong babae ka? Binibisita ka. Baka kasi isa sa mga araw na to, mamatay ka na tapos hindi mo na ako makikita. Anong sabi mo? Wala naman. Ang sabi ko, bakit ganyan ang itsura mo? Mukhang pumangit ka, ma. Ang balat mo, parang katulad na ng balat ko nung may sakit ako. Tumahimik ka. Hindi ako kagaya mong madumi. Talaga? Parang mas nakakadiri nga yung sayo eh. Tingnan mo, ang dami mong pantal. Familiar ba, ha, ma? Huwag mo nga akong hawakan.
Hindi porket gumaling ka sa sakit mo, malinis ka na. Baka nakakalimutan mo kung ano ka lang. Madumi kang babae ka. Sanay na akong tawagin mong ganyan, Ma. Bakit ka pa bumalik, ha? Para ano, sa anak ko? Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging sapat para sa anak ko. Hanggang ngayon, yan pa rin ang iniisip mo, ha? Oh, dahil totoo naman. Kahit na ikaw na tong unti-unting nauubos, mas mabuti pang ako ang mamatay kesa manatili ka sa buhay ng anak ko. Grabe ka naman, Ma. Kahit hirap ka na, panlalait pa rin ang inuuna mo. Lumayo ka nga sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo! Bakit ka umuurong, Ma? Nasa na yung tapang mo nung ako yung nasa kalagayan mo? Pwede ba? Huwag mo akong tawaging Mama. Hindi kita kailanman tanggap para sa anak ko. Di mabuti lang sa'yo nangyayari. Karma mo na yan, Ma. Sinusumpa mo ba ako? Hindi ko na kailangan gawin yun dahil ang kasamaan kusang bumabalik. Masama kang babae ka! Ganyan din ang tawag mo sa akin noon, di ba? At hanggang ngayon ganun ka pa rin! At ikaw, nagbago ka na ba? Hindi ko kailangan magbago! Kaya ganyan ang nangyayari sa'yo, Ma. Demonyo ka! Ano bang nangyayari dito? Demi? Demi, bumalik ka! Namiss talaga Huwag kita, kang Ma. lalapit. Matagal na tayong tapos, Carlos. Simula nung gaguhin niyo ako, pinagsisisihan kong nakilala kita. Demi, ano pa sinasabi mo? Nawala ka na lang bigla eh. Hinanap nga kita Hinanap mo ko? Pagkatapos mong makipaglampungan kay Gwen? Nakita ko lahat yon. Hindi ako bulag. Teka nga, Carlos. Bakit ka ba nagpapaliwanag sa babaeng yan? Masaya na kayo ni Gwen, di ba? Kita mo na? Masaya na kayo ni Gwen. Kaya wag mo na akong guluhin, Carlos. O, di ba? Di ba nga sabi ko sa iyo, ang mabuti pa, aray, ang sikmura ko. Parang humihilab. Naku, Ma. Anong nangyayari? Ma! Isugod mo ako sa ospital, Carlos. Ma? Baka mamatay ka na. Condolences at sana masunog ka sa impyerno. Uy, Demi! Hindi ko na nagugustuhan yung lumalabas sa bibig mo, ha? Wala akong pakialam sa opinyon mo. Dalhin mo na sa ospital ang nanay mo bago pa ako tumawag ng punerarya. Nakita ko kung paanong nahihirapan ang binan ko habang sinasakay siya ni Carlos sa kotse. Hindi ko alam kung anong saya ang naramdaman ko nung araw na yon dahil mukhang gumagana na ang ginawa ko. Madalas akong nakasilip sa bintana para tanawin kung ano nang nangyayari sa kanila. Nakita ko si Gwen na lumabas ng bahay, kaya dali-dali naman akong lumabas para salubungin siya. Grabe rin ang kakapalan ng mukha mo, no? Demi? Oh my God! Buhay ka pa? Bakit? Dapat ba patay na ako? Hindi. Nagulat lang ako. Bakit ka kasi biglang nawala? Bakit, na-miss mo ako? O iniisip mong hindi na ako babalik? Demi, ano ba sinasabi mo? Bakit? Hindi ka ba kinabahan nung nawala ako? O kampante ka kasi alam mong may gumagawa ng paraan para mawala ako? Wala akong alam sa sinasabi mo, ha? Talaga? Kasi parang hindi naman ganyan ang itsura ng isang inosente. Demi, pwede ba tumigil ka na? Alam mo, ang galing mong umarte eh. Nun pa lang, kunwari mabait ka, kunwari concerned, pero sa loob, tuwang-tuwa ka sa nangyayari sa akin. Talaga? Kasi ikaw ang sumira sa relasyon namin ni Carlos. Ako? Ako pa talaga? Oo, kung hindi ka nagpabuntis sa kanya, kaya okay lang na pahirapan ako, ganun ba? Hindi ko sinabi yan, ha? Hindi mo man sinabi, pero hinayaan mo. Well, kasalanan mo rin. Kasalanan ko na pinagtulungan niyo ko, ganun ba? Ano ba? Hindi ka namin pinagtulungan, no? Pero nandun ka, Gwen. Nakita mo lahat. Narinig mo lahat. Pero wala kang ginawa dahil iisa lang ang gusto nyo. Ang mawala ako sa buhay nyo. Kaya nga tuwang-tuwa ka nang malaman mong kinukulam ako ni Helen eh. Pero wala akong kinalaman doon at hindi ko na problema yun, no? Ngayon, magiging problema mo na. Ha?
Teka, anong ibig mo sabihin? Napansin mo ba? May mga nangyayari na sa paligid mo. Ha? Ano yun? Yung mga bagay na hindi mo maipaliwanag. Ano ba, Demi? Tigilan mo nga ako! Yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo kahit mag-isa ka lang. Pwede ba tama na? Yung mga panaginip na paulit-ulit na may sumusunod sa'yo. Ano ba? Hindi totoo yan! Unti-unti, mararamdaman mo rin ang lahat ng naranasan ko. Hindi ako ganito ipinanganak. Ginawa niyo akong ganito. Wala akong kinalaman dyan, Demi, Lahat kayo may kinalaman. Demi, please. Natatakot ka na ba? Dapat lang. Pwede ba? Huwag mo akong idamay dyan, Lahat ng nagsaya sa sakit ko, iisa-isa kong sisingilin. Pwede ba, Demi? Tigilan mo na to, please. Hindi pa ako tapos, Gwen. Nagsisimula pa lang ako at kapag dumating ang araw na magmakaawa ka, sana maalala mo kung paano mo ko tiningnan nun na parang wala akong halaga. Halata sa mukha ni Gwen noon ang takot habang kausap ko siya. Nagmadali siyang pumasok sa loob ng bahay at binagsak ang pinto. Ilang linggo ang lumipas nang bumalik na sa bahay nila ang binan ko. Kapansin-pansin ang nakakatakot niyang itsura dahil sobra na ang kapayatan niya at ang katawan niya ay nababalot na ng maiitim na butlig. Isang gabi nang makita kong umalis sina Gwen at Carlos, ay agad akong lumabas ng bahay at pumunta sa kanila. May kasambahay na sila, pero kakilala yun ni Chris kaya pinapasok ako ng bahay. Nagpakilala rin naman ako at sinabing dadalawin ko ang dati kong biyenan. Ma, kamusta ka na? Masaya ba na unti-unti nang bumabalik sa'yo ang lahat ng kasamaan mo? Hindi ka totoo. Guni-guni ka lang. Lumayas ka. Lubayan mo ako. Guni-guni? Kung guni-guni lang ako, bakit mo ko nararamdaman? Tumigil ka. Ayoko na. Takot ka na sa sarili mong ginawa, no? Nung una, ako naghihirap. Wala kang awa. Ngayon naman, Ma, ikaw ang maghihirap. Teka, paano mo nagagawa ito? Sabihin mo sa akin. Bakit ko sasabihin? Hindi tayo magkakampi, Ma. Magkalaban tayo. At sisiguruhin kong mararamdaman mo lahat bago ka tuluyang mawala. Demi, tigilan mo ako. Ginawa ko lang yon dahil ayoko sa'yo. Hindi ka bagay sa anak ko. Ma, hindi ako dating ganito. Kayo ang gumawa sa akin nito. Sinungaling ka. Talaga? Sino ba nagtulak sa akin na maging ganito ko? Sino ang tumawa habang nagmamakaawa ako? Ngayon, ikaw ang magmakaawa. Kamusta, Ma? Nararamdaman mo na ba? Ha? May gumagalaw sa loob ng katawan ko. Ano ito? Hindi ka pa ba sanay sa pakiramdam na yan? Mga uod! Oo. Nagsisimula na silang magising, Ma. Bakit sila lumalabas sa balat ko? Ayoko nito! Dahil nabubulok ka na. Sa loob at sa labas. Demi, pakiusap. Nagmamakawa ko. Tama na ito. Damhin mo ang bawat sakit, Ma. Bawat kirot at lahat ng dinanas ko. Ano ito? Mga gagamba. Lumalabas sila. Ayoko na, Demi. Pakiusap. Tigilan mo na ito. Papatayin ako nito. Nanghihina na ako, Demi. Yun naman ang gusto mo nun, di ba? Namamatay ako? Kaya yan ang mangyayari sa'yo. Mamamatay ka rin. Maawa ka sa akin. Pakiusap. Papatayin kita pag ako gumaling sa ginawa mong ito sa akin. Tingnan natin kung gumaling ka pa, Ma. Paalam. Iniwan ko na siya roon. Naghihirap habang unti-unting nilalamon ng mga insektong nagsisilabasan mula sa kanyang katawan.
Hindi na ako lumingon, Hukom. Agad akong umalis sa bahay nila at bumalik kina Chris. Iba na ang pakiramdam ko noon. Magkahalong kaba at kakaibang saya. May bahid ng konsensya, oo. Pero mas nangingibabaw ang galit at ang matagal kong hinihintay na paghihiganti. Ilang araw ang lumipas, nabalitaan namin na patay na ang biyenan ko. Nakaburol siya sa mismong bahay nila, pero hindi pinapakita ang katawan. Nakasarado na ang kabaong. Ayon sa usap-usapan, hindi na raw maipakita ang itsura niya dahil sa nangyari sa kanyang katawan. Kung paano ito tuluyang nasira at pinamugaran ng kung ano-anong gumagapang mula sa loob. Hindi ko napigilang pumunta. Kasama ko si Chris, tahimik kaming laglakad papunta ron. Gusto kong makita, hindi ang bangkay niya, kundi ang mga naiwan. Gusto kong makita ang lungkot sa mukha ni Carlos at ang takot sa mga mata ni Gwen. Carlos, Gwen, nakikiramay kami. Ha? Demi? Anong ginagawa niyo dito? Hoy girl, ang OA mo naman ha. Malamang kaya kami nandito kasi nakikiramay kami, di ba? Saka gusto lang naman makita nitong BFF ko yung biyenan niya. Demi, salamat sa pagpunta mo. Gusto mo bang kumain muna? Hindi na. Pumunta lang talaga ako rito para makita ang nakakatawang itsura niyo. Demi, hindi itong tamang lugar para sa ganyan. Bakit? Ano ba ginagawa ko? Pasalamat nga kayo at nakikiramay pa ako, 'di ba? Pero nung namatay ang anak ko, wala naman kayo para makiramay ah. Grabe! Ang kapal mo naman para pumunta dito at mang-insulto! Hoy, te! Mas makapal yung ginawa niyo sa kanya dati, no? Chris, pwede ba? Hayaan mo siya, Carlos. Ngayon ka pa ba mahihiya? Demi, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ka pa rin magsalita. Ganyan pa rin? O ngayon nyo lang ako narinig na maging ganito? Wala kang respeto! Respeto? May binigay ba kayo sa akin nun? Demi, patay na ang nanay ko. Alam ko. Kaya nga ako nandito. Para mang-insulto, ganun ba? Para makita ko anong itsura ng mga taong pinahirapan at iniwan ako. Kasalanan mo rin naman lahat eh. Ay, wow! Siya pa rin ang may kasalanan? Tibay mo rin, no, girl? Sanay na ako sa ganyang linyahan. Demi, pwede ba? Tigilan na natin to. Bakit? Masakit bang marinig ang totoo? Hindi ganitong Demi na nakilala ko. Hindi niyo ako kilala. Kahit kailan, hindi niyo ako sinubukang kilalanin. Teka lang, Demi. Ano ba talagang gusto mo, ha? Wala. Sinadya mo talagang pumunta dito para manggulo, ganun ba? Hindi. Kung hindi, ano? Gusto ko lang makita ang karma ng isang tao sa ginawa niyang kasamaan. What? Ano ibig mo sabihin? Wala naman. Obserbasyon lang. Demi. Huwag ka mag-alala, Carlos. Hindi ko sisirain ang lamay niyo. Demi, please, umalis na kayo. Oo naman. Aalis naman talaga kami. Huwag ka mag-alala. Sumilip lang naman talaga ako eh. Good luck sa inyo ha. Sana masaya ang nanay mo sa lakbay niya patungo sa impyerno. Halika na, Chris. Babush! Isang linggo ang lumipas at nailibing na rin ang biyenan ko. Kasunod nito ang pag-alis ni na Gwen at Carlos sa bahay matapos nilang sabihin na naibenta na ito. Wala na rin daw silang natitirang pera at ayon sa usap-usapan, itinakwil si Gwen ng kanyang mga magulang dahil sa pagbubuntis niya. Ngunit sa puntong yun, wala na rin akong pakialam sa kanila. Nagpatuloy ako sa pagbangon at pagsisimula ng panibagong buhay. Sa tulong ni Chris, nakapagpatayo ako ng isang sari-sari store. Dahil mag-isa rin si Chris sa kanilang bahay, doon na rin ako pansamantalang tumira. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting lumago ang tindahan ko. Mas lalo itong lumawak at dumami ang mga suki. Sunod-sunod ang swerte na dumating sa amin, kaya't hindi ko maiwasang magpasalamat. Isang umaga, habang inaayos ko ang mga paninda, isang pamilyar na muka ang biglang bumungad sa akin. Demi, sa'yo pala tong tindahan na to? Oh,
Carlos? Ikaw pala yan. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Mukhang pagod ka na. Marami lang talagang nagbago simula nung nawala si Mama. Wala na kaming bahay. Nangungupahan na lang kami sa labas ng village. Ganun ba? Ano sadya mo dito? Demi, baka pwede mo akong tulungan. Hirap na talaga kami. Wala pa akong trabaho tapos... Tulong? Sa akin? Talaga ba, Carlos? Kahit kaunti lang, Demi. Baka may pera ka dyan. Malapit na kasing mga anak si Gwen eh. Wala kami may pambili ng kailangan ng baby. Alam mo, nakakatawa ka. Ang lakas ng loob mong humarap sa akin pagkatapos ng lahat. Demi, ang tagal na noon. Hindi mo pa rin ba ako kahing patawarin? Matagal na, oo. Pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko makakalimutan kung paano niyo ako tinrato. Kung paano ako nilait ng nanay mo araw-araw. Kung paano mo ako pinabayaan. Naiintindihan ko naman kung saan ka nanggagaling. Hindi! Huwag mo sabihing naiintindihan mo ko, Carlos. Kasi kung naiintindihan mo, sana nun pa lang pinili mo na ako. Kahit isang beses lang. Nagkamali ako. Duwag ako nun. Duwag? Hindi, Carlos. Pinili mong maging duwag. Pinili mong manahimik habang dinudurog ako ng sarili mong ina. Habang ako nagmamakaawa na makita mo ko, na marinig mo ko. Demi, patawarin mo ko. Pinagsisisihan kong minahal kita. Pinagsisisihan kong pinaniwalaan ko na magiging pamilya kita. Kasi sa dulo, ako lang pala ang lumalaban para sa atin. Demi, hindi ko na alam na ganun na pala kalalahing nangyayari sa Hindi noon. mo alam? O ayaw mong malaman? Kasi mas madali para sa'yo na pumikit kesa ipaglaban ako sa nanay mo. Nawalan ako ng anak, Carlos. Nawalan ako ng dahilan para mabuhay noon. At nasan ka? Nasan ka nung kailangan kita? Demi, pasensya na hindi ko naman alam eh. Oo, hindi mo alam. Kasi hindi mo piniling alamin. Iniwan mo ko sa impyerno na kayo rin ang gumawa. Demi, kahit ngayon na lang, tulungan mo naman ako para sa bata. Bata? Katulad nung anak ko? Yung anak na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong mabuhay dahil sa kapabayaan nyo? Hindi mo alam kung paano ako pinahirapan nun. Hindi mo nakita kung paano ako unti-unting nasisira. Hindi lang sa salita, kundi pati sa katawan ko. Pinahirapan ako ng nanay mo, alam mo ba yon? Hindi lang sa panlalait, kundi sa paraang hindi mo kayang intindihin. At alam ng kinakasama mo lahat yon. Ha? Alam ni Gwen? Oo, alam niya. Kasi pareho lang silang may gusto. Ang mawala ako sa buhay niyo. Umalis ka na, Carlos. Huwag mo nang sirain ulit yung katahimikan na pinaghirapan kong buuin. Iniwan ko na si Carlos sa labas at sinaraduhan ang pinto. Masakit para sa akin na hindi siya tulungan dahil minsan ko rin naman siyang minahal. Pero marami na akong tiniis para makaalis sa sitwasyong nahihirapan ako. Magmula noon ay wala na akong naging balita kay Carlos at Gwen. Hindi ko na rin sila nakita pa sa village. Ang dating maliit na tindahan ko ay naging isang grocery store na at ang taong tumulong sa aking umangat sa buhay ay ang aking nag-iisang kaibigan na si Chris. Grabe, Dems, no? Kung isipin mo, parang pelikula lahat ng pinagdaanan mo. At damay na rin ako doon nga pala. Pero tingnan mo ngayon, oh. May sarili ka ng negosyo. May maayos ka ng buhay. Ang layo na ng narating mo, girl. Huwag mo naman akong i-pressure, Bax. Di naman ganun kadali lahat eh. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na akong sumuko. Oy, hindi ha. Ikaw pa rin yan. Ikaw yung lumaban. Ako, nandyan lang naman ako sa gilid-gilid, taga-sigaw, taga-cheer. Cheerleader mo, di ba? Pero ikaw yung nagtiis. Ikaw rin yung bumangon. Ang hirap ng pinagdaanan mo, girl. Pero nagawa mong bumangon kahit wala nang natira sa buhay mo. Alam mo, hindi ako proud sa lahat ng ginawa ko. Kung pwede lang ibalik yung oras eh. May mga bagay akong pipiliin na hindi gawin. Ay, normal lang yan, girl. Lahat naman tayo may regrets eh. Pero hindi ibig sabihin nun, wala ka ng karapatan para maging masaya. Alam mo, nagpapasalamat ako kahit papano na nandito na ako sa punto na to. Unti-unti nang naaayos yung buhay ko. Hoy,
Hindi na unti-unti ha. Maayos na talaga. Tignan mo, may grocery ka na. May stable kang income. Hindi ka na umaasa sa iba. Panalo ka, girl. Paldong-paldo ka pa. Panalo? Oo nga, no? Pero minsan pakiramdam ko may kulang pa rin eh. Ha? Anong kulang? Sige, sabihin mo lang, tutulungan kita. Alam mo namang game ako sa lahat eh. Legal man o hindi, char. Loko ka talaga. Hindi ganon. May utang lang ako na hindi pa nababayaran. Ha? Utang? Kanino? Wala ka naman sinabing may inutangan ka. Wala yon. Huwag mo nang intindihin. Matagal na yun eh. Demi, kilala kita. Hindi ka ganyan magsalita kung walang bigat. Ano yan? Problema ba yan? Hindi naman problema. Basta, may kailangan lang akong harapin balang araw. Sige na, hindi na kita pipilitin. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa ha? At kahit anong mangyari, nandito lang ang bakla mong friend na napakaganda. Salamat ha. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kita babayaran sa lahat ng ginawa mo sa akin. Ay, tumigil ka nga. Hindi kita tinulungan para bayaran mo ko, no? Tinulungan kita kasi love na love kita. Best friend kita eh. Alam ko naman yun. Pero gusto ko pa rin bumawi. Unti-unti sa paraan na kaya ko. Ang kailangan ko lang maging okay ka. Yun lang sapat na. Okay na ako kahit papano. Good. Kasi kung hindi, kakalabitin kita araw-araw hanggang umayos ka. Ikaw talaga. O bilis na, ikaw na magbukas ng pinto. Ako na sa ilaw. Oo na. Ikaw talaga. Puro ka reklamo, puro ka utos. Aba, syempre, business partner mo ko eh. Kailangan kong siguruhin na kumikita tayo, no? Oo na, partner. Oo na. Ay, bagong araw na naman, Dems. Oo, bagong araw. Sana, tuloy-tuloy na. Hukom, Your Honors, sobrang dami kong natutunan sa lahat ng pinagdaanan ko. Mga bagay na hindi kayang ituro ng kahit sino, kundi mararamdaman mo lang kapag ikaw mismo ang nasaktan ng ganito. Akala ko noon sapat na ang magtiis. Akala ko kapag mabait ka at pinili mong manahimik, darating din ang araw na maayos ang lahat. Pero nagkamali ako. Hindi lahat ng kabutihan ay nasusuklian ng kabutihan. Nalaman ko na may hangganan ang pagtitiis. Hindi ko inakalang aabot ako sa puntong kaya kong gawin ang mga bagay na dati ay kinatatakutan ko. Pero dala ng lahat ng pinagdaanan ko, natutunan kong lumaban at bumangon. Pero hukom, aaminin ko sa inyo na nakuha ko nga ang hustisyang akala ko kailangan ko. Pero ang kapalit noon, may bahagi ng pagkatao ko na tuluyang nawala. Sa huli, napagtanto ko na sana mas pinili kong lumayo kaysa lumaban sa paraang ikakasira ko rin. Kasi ang tunay na pagkapanalo ay hindi ang mapabagsak mo ang kalaban mo, kundi ang mailigtas mo at maiangat mo ang sarili mo. Sa kasalukuyan, hukom, maayos na ang buhay ko. Pero lumpo na ako ngayon. Hindi ko na kayang gawin ang mga simpleng bagay na dati ay parang wala lang. Sa bawat galaw ko, may paalala ng mga desisyong ginawa ko sa mga desisyong hindi ko na mababawi. Ito ang naging kapalit ng landas na pinili ko. Ganun pa man, hukom, sinusubukan kong makabangon at magbago na. Pinagbabayaran ko ang lahat ng kasalanan ko at nagsisikap akong maging isang mabuting tao. Hukom, Your Honors, maraming salamat po sa pagbabahagi at pakikinig sa aking kwento. Naway kapulutan niyo to ng aral at magsilbing gabay sa mga desisyong gagawin ninyo sa buhay.